Part 1 of the story. Ako si Aling Nena, kilala sa aming barangay bilang isang babaeng basurera. Sa araw-araw, kasama ang aking matandang kariton, naglalakbay ako sa makipot na mga kalsada ng Maynila para maghanap ng mga piraso ng yaman mula sa basura. Ang mga kalakal na aking nakukuha ay nagiging barya-barya, sapat na para sa pang-araw-araw na gastusin. Ngunit hindi kayang matustusan ang pangarap ng aking anak na si Carlo na maging doktor. Mahirap ang buhay ng isang basurera. Sa bawat hakbang sa madilim na kalsada, tanggap ko ang mga tingin ng mga taong nagmamasid at minsang tumatawa sa aking sitwasyon. Ngunit sa kabila ng lahat, ang pagmamahal ko sa aking anak ang nagbibigay lakas sa akin para ipagpatuloy ang laban. Alam kong may mas maliwanag na kinabukasan para sa kanya. Isang kinabukasang kailangang paghirapan. Si Carlo, ang aking anak, ay matalino at masipag. Simula pa lamang ng elementarya, siya ay laging nangunguna sa klase at madalas siyang pinupuri ng kanyang mga guro. Sa tuwing nakikita ko siyang nag-aaral sa ilalim ng ilaw ng gasera, pinapanday ng pawis ang kanyang mga pangarap. Nadaramang lumalalim ang aking determinasyon. Hindi ko siya bibiguin. Ilang taon na rin ang nakalipas. Ngunit ang hirap at sakripisyo ay tila walang katapusan. Isang araw, habang naglalakad ako sa tabi ng ilog, may kakaibang bagay akong napansin sa mga tambak ng basura. Isang lumang libro na may pamagat na Anatomy and Physiology. Hindi ko maipaliwanag ang aking naramdaman. Parang sinasabi ng mga tala na ito ay para kay Carlo. Dinala ko ito pauwi, puno ng pag-asa, kahit pahalatang hindi na maayos ang kalagayan ng libro. Nang makita ito ni Carlo, ang kanyang mga mata ay nagningning. "Nanay, ito ang kailangan ko," sabi niya habang masigla niyang binubuklat ang mga pahina. Ang libro ay naging gabay niya sa pag-aaral, kahit pa ito'y may mga kulang na pahina. Naisip ko, baka ito ang simula ng katuparan ng kanyang pangarap. Ngunit sa kabila ng aming pag-asa, dumaan ang mga araw na patuloy na nagiging mas mahirap ang buhay. Isang umaga, bumagsak ang presyo ng mga kalakal. Ang mga baryang dati kong kinikita ay halos wala na. Nangangailangan ng matinding diskarte para makaraos. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi ko pinapakita kay Carlo ang aking kawalang pag-asa. Alam kong kailangan ko siyang patatagin. Sa isang gabi, habang kami kumakain ng simpleng hapunan, biglang may kumatok sa aming pinto. Isang estranghero, mukhang mayaman, ang pumasok at nagtanong tungkol sa isang bagay na ni minsan ay hindi ko inaasahan. Sabi niya, "May alok akong hindi mo matatanggihan." Nang marinig ko ang kanyang sinabi, napapaisip ako. Ano kaya ang alok na ito? Paano ito makakatulong sa amin? Hindi ko alam kung ito'y isang biyayang matagal nang hinihintay o isang kapahamakan na magbabago sa lahat-lahat. Ngunit sa pagkakataong iyon, nadama ko ang isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Isang pakiramdam na tila nagbabanta sa aming kinabukasan. Sa kabila ng init ng araw at mga amoy na nagmumula sa tambak ng basura, hindi ko maialis ang ingiti sa aking mga labi. Ang bawat hakbang ko sa makipot na eskinita ay punong-puno ng pag-asa. Sa bawat pagdampot ko ng plastik na bote o lumang papel, iniisip ko ang kinabukasan ni Maria, ang aking anak. Isang araw, magiging doktor siya. Isang pangarap na hindi ko inakalang posible. Ngunit ngayon ay unti-unti nang natutupad. Nagsimula ang lahat nang magpasya akong ipon-ipon ang maliit na kinikita mula sa pangangalakal. Sa tuwing bumabalik ako sa aming barong-barong, palaging may laman ang maliit na alkansya sa tabi ng munting altar. Doon ako humuhugot ng lakas. Sa Diyos at sa pangako ko sa sarili na mabibigyan ko ng mas magandang kinabukasan si Maria. Nang pumasok si Maria sa kolehiyo,
lalong naging mabigat ang responsibilidad ko. Ang mga libro, uniporme, at iba pang materyales para sa pag-aaral niya ay hindi biro ang halaga. May mga gabing napapahiga na lang ako sa pagod. Pero pag nakikita ko si Maria na masigasig sa kanyang pag-aaral, naaalis ang lahat ng pagod. Isang araw, habang abala ako sa pag-aayos ng mga plastik na bote, may isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Isang estranghero ang lumapit sa akin. Siya'y mukhang kagalang-galang at may daladalang malinis na papel at bolpen. Nagpakilala siya bilang si Ginoong Santos, isang mananaliksik na nais daw akong makapanayam tungkol sa aking buhay bilang isang basurera. Sa simula, medyo nag-aalangan ako. Hindi ko alam kung ano ang magiging pakinabang ng kwento ng buhay ko sa kanya. Ngunit sa kabila ng aking pagdududa, pumayag pa rin ako. Nagkita kami sa isang maliit na karinderya malapit sa aming lugar. Sa kabila ng simpleng kapaligiran, naging makabuluhan ang aming usapan. Habang kinukwento ko ang aking mga karanasan at ang mga sakripisyo para kay Maria, hindi ko akalain na magiging interesado siya sa aking kwento. Nang matapos ang panayam, nagpasalamat siya at binigyan ako ng kanyang calling card. Sinabi niya na kung sakaling kailangan ko ng tulong, huwag akong mag-atubiling tawagan siya. Lumipas ang ilang buwan at isang hindi inaasahang sulat ang dumating sa amin. Galing ito sa isang prestigyosong unibersidad na may alok na scholarship para kay Maria. Nakalagay sa sulat ang pangalan ni Ginoong Santos bilang isa sa mga nagrekomenda. Halos hindi ako makapaniwala. Ang maliit na pag-uusap namin ay nagbunga ng malaki. Sa paglipas ng panahon, naging mas madali ang buhay para sa aming mag-ina. Nakakapagtuon na si Maria sa kanyang pag-aaral nang hindi iniintindi ang matrikula. Unti-unti, natutupad na ang pangarap kong makita siyang nakasuot ng puting uniforme. Naglalakad sa pasilyo ng ospital bilang isang ganap na doktor. Ngunit sa kabila ng pag-asa, may bumabagabag sa aking damdamin. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng mga bote at papel sa ilalim ng kumikislap na mga bituin, may isang grupo ng mga kabataang dumaan at nagtawanan. Narinig ko ang isa sa kanila na nagsabi, "Si Maria, anak ng basurera, hindi magtatagal. Babalik yan sa pangangalakal." Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang ganitong uri ng pangungutya. Ngunit sa kabila ng sakit, mas pinili kong maging matatag. Alam ko kung gaano kahalaga ang pangarap ni Maria at hindi ko hahayaang sirain ito ng masasakit na salita. Isang umaga, natanggap ko ang tawag mula kay Maria. Sa kanyang tinig, naramdaman ko ang kaba. "Nanay," sabi niya, "may kailangan akong sabihin sa'yo. Hindi ko alam kung bakit, pero kinabahan ako." Sa likod ng kanyang boses, may kung anong misteryo. "Mayroon akong natuklasan, isang bagay na magbabago sa lahat ng plano natin," patuloy ni Maria. Ramdam ko ang tensyon sa pagitan ng mga salita niya. Ano kaya ang natuklasan niya? Ang pangarap ba naming dalawa ay nasa panganib? Nagpatuloy ang kanyang pagsasalita, ngunit sa gitna ng kanyang kwento, biglang naputol ang linya. Nawala ang signal at naiwan akong nag-iisa sa gitna ng madilim na kwarto, puno ng tanong at pangamba. Ano ang nangyari? Ano ang natuklasan ni Maria na magbabago sa aming buhay? Hindi ko maiwasang mag-alala. Ang mga pangarap na pinaghirapan namin ay tila nasa bingit ng pagkawasak. Ngunit sa kabila ng takot, alam kong kailangan kong maging matatag. Sa kabila ng mga pagsubok, hindi ko hahayaang masira ang aming pangarap na matagal nang pinangarap. Ang bawat araw sa pangangalakal ay tila isang laban sa pagitan ng pag-asa at kawalang pag-asa. Sa kabila ng init ng araw at lamig ng gabi, hindi ko matutumbasan ang determinasyon na dala ng aking pangarap para sa aking anak.
Sa kabila ng hirap, hindi ko hinayaang mawala ang mga ngiti sa aking muka tuwing siya'y uuwi mula sa eskwela. Isang araw, habang ako'y naglalakad sa gilid ng kalye, may napansin akong isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang lumang libro na tila itinapon lang. Nakaangat ito sa isang tambak ng mga gamit na hindi na kailangan. Nakita ko ang pamagat, ang landas ng doktor. Nag-uumapaw ang puso ko sa tuwa. Naisip kong ito'y magiging inspirasyon para sa anak ko. Kinuha ko ito, pinunasan ng kaunti, at inilagay sa aking bag. Para sa akin, ito'y isang simbolo ng pag-asa at pananampalataya sa kakayahan ng anak ko. Nang makauwi na ako, agad kong ibinigay ang libro sa kanya. Nakita ko ang kislap sa kanyang mga mata. "Salamat, nanay," sabi niya, habang yakap-yakap ang libro. Alam kong ito'y magbibigay sa kanya ng inspirasyon at dagdag na kaalaman. Kahit paano. Ngunit sa kabila ng mga maliliit na tagumpay na ito, hindi pa rin nawawala ang mga hamon. Isang gabi, habang kami sabay na naghapunan, nagulat ako sa tanong ng aking anak, "Nanay, paano kung hindi ko maabot ang pangarap ko?" Bigla akong natigilan. Hindi alam kung ano ang dapat kong sabihin. "Anak, lahat ng pangarap ay may kani-kaniyang hamon. Pero ang mahalaga, hindi tayo sumusuko. Ang pangarap mo ay parang isang punong kahoy. Kailangan mo itong alagaan at diligan araw-araw para lumaki at magbunga." Palalim ang aking paghinga habang sinasabi ko ito. Ngunit naniniwala ako sa bawat salitang lumalabas sa aking bibig. Dumating ang araw ng kanyang pagtatapos sa high school. Napakasaya ko na makita siya sa entablado. Nakasuot ng toga habang tinatanggap ang kanyang diploma. Isa itong hakbang patungo sa kanyang pangarap. Ngunit habang siya'y lumalapit sa akin, may ibinulong siyang balita na hindi ko inaasahan. "Nanay, nakapasa ako sa scholarship sa isang sikat na unibersidad." Ang saya na naramdaman ko ay hindi ko maipaliwanag. Parang lahat ng hirap namin ay nagbunga na. Sa wakas may pag-asa na makakamit niya ang kanyang pangarap na maging doktor. Ngunit kasabay ng pag-asang ito, dumating din ang isang matinding pagsubok. Isang umaga, habang ako'y nangangalakal, nakatanggap ako ng tawag mula sa ospital. Ang aking anak ay biglang bumagsak sa kanyang klase at dinala sa emergency room. Nagmamadali akong pumunta sa ospital, nag-aalala at natatakot sa maaaring mangyari. Nang makita ko siya, nakahiga sa kama. May mga tubo sa kanyang braso. Sa kabila ng pangarap na nais naming makamit, narito kami sa harap ng isang pagsubok na hindi namin inaasahan. Sabi ng doktor, ito'y dahil sa labis na pagod at stress. Hinawakan ko ang kanyang kamay, pilit na nagpapalakas ng loob. "Anak, nandito lang ako. Huwag kang susuko." Ngunit sa loob ko, ako'y nag-aalala. Paano kung hindi siya makabangon mula rito? Paano kung ang pangarap na matagal naming hinahangad ay maglaho na lang ng ganito? Habang kami nasa ospital, hindi ko maiwasang isipin kung paano kami nakarating sa puntong ito. Lahat ng sakripisyo, lahat ng paghihirap, tila mawawala na lang. Ngunit alam kong hindi kami dapat panghinaan ng loob. Ang pangarap niya ay tulad ng isang ilaw sa madilim na daan, na kahit gaano pa kadilim ay hindi nawawala. Isang gabi, habang nanatili akong gising sa tabi ng kanyang kama, bigla kong narinig ang isang mahina, ngunit matatag na boses. "Nanay, hindi ako susuko." Naramdaman kong muli ang lakas ng loob at determinasyon sa kanyang mga salita. Ngunit sa likod ng aming pag-asa, may isang lihim na hindi ko pa nasasabi sa kanya. Isang lihim na maaaring makapagpabago sa lahat. Isang lihim na matagal ko nang itinago. Na sa kabila ng aming mga pangarap, ang aking kalusugan ay unti-unting bumibigay. Sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman ko ang panghihina ng aking katawan. Ngunit hindi ko maaring ipakita ito sa kanya. Sa huli, habang kami magkahawak kamay,
Alam kong darating ang araw na kailangan ko itong sabihin sa kanya. Ngunit hindi pa ngayon, hindi pa sa oras na ito. Ang mahalaga, magkasama kami sa laban na ito at sa kabila ng lahat, hindi kami susuko. Ang aming kwento ay hindi pa tapos at sa kabila ng mga pagsubok, patuloy kaming lalaban. Patuloy kaming mangarap. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, ang tanong na hindi ko pa kayang sagutin. Paano kung sa dulo ng lahat, ako na ang hindi makakabangon? Hindi ko akalaing darating ang araw na ito. Ang araw na hinding-hindi ko malilimutan. Sa loob ng maraming taon, tila naging bahagi na ng buhay ko ang paghawak sa mga bagay na itinapon ng iba. Basura para sa kanila, pero kayamanan para sa akin. Lahat ng iyon ay para sa iisang dahilan. Ang pangarap ni Luis, ang aking anak, na maging doktor. Sa kabila ng pagod, sakit, at pangungutya, patuloy akong lumalaban. Ngunit ngayong araw, tila sinubok ng tadhana ang hangganan ng aking kakayahan. Maaga pa lang, maang-arapan kimotadapan bumangon na ako upang unahan ang araw. Isinilid ko sa lumang sako ang mga naipong bote at karton mula sa mga nakaraang linggo. Masarap sa pakiramdam ang ideya na sa bawat piraso ng kalakal ay may dagdag na piso para sa matrikula ni Luis. Nakita ko ang diploma niya noong nakaraang linggo. Naka-frame at nakasabit sa dingding ng maliit naming bahay. Nanay, isang hakbang na lang. Sabi niya habang yakap-yakap ako. Isang hakbang na lang. At magiging doktor na siya. Kaya naman, kahit anong hirap, handa akong magpatuloy. Bago ako tumungo sa junk shop, naisip kong puntahan ang isang lugar na hindi ko pa nararating. Sa may gilid ng palengke, may tambakan ng basura na sinasabing may madalas na maraming kalakal. Pinili ko itong subukan. Habang naglalakad, ramdam ko ang init ng araw sa likod ng aking balikat. Ang bigat ng sako sa aking likuran ay hindi ko inalintana. Sanay na ako rito. Pagdating ko sa tambakan, agad kong napansin ang dami ng nakakalat na bagay. May mga bote, karton, at plastik. Ang dami. Parang jackpot. Mabilis kong sinimulan ang pamumulot. Hindi ko napansin ang oras. Sa bawat pagyuko, naiisip ko si Luis. Nakikita ko ang mukha niya habang nakasuot ng puting uniforme. May pangalan niya sa ID at may stethoscope na nakalawit sa leeg. Dr. Luis, sambit ko sa sarili habang nakangiti. Ang pangarap na yon ang nagpapalakas sa akin. Habang nagkakalkal ako, napansin ko ang isang maliit na kahon sa ilalim ng mga nakatambak na karton. Mabigat ito, tila may laman na mahalaga. Binuksan ko ito at nanlaki ang mga mata ko. Isang bungkus ng pera ang naroon. Libo-libo siguro. Ang puso ko ay bumilis ang tibok. Sino ang magtatapon ng ganito karaming pera? Agad na pumasok sa isip ko si Luis. Ang perang ito ay maaaring magtustos sa huling semestre ng pag-aaral niya. Sa wakas, hindi na kami magpapalipas ng gutom para lang makabayad sa matrikula. Ngunit kasabay ng saya ay ang kaba. Kasalanan bang kunin ito? Dapat ko bang isuko sa mga awtoridad? Baka may naghahanap nito. Tumayo ako at binalikan ng tambakan. Iniisip kung sino ang maaaring nag-iwan ng kahon. Wala akong nakikitang tao, maliban sa ilang batang palaboy na naglalaro sa gilid. Ang daming tanong sa isip ko. Pero ang pinakamabigat na tanong ay ito. Ang perang ito ba ay para sa amin? Sa gitna ng aking pag-iisip, biglang may lumapit na lalaki. Matangkad siya, may suot na maruming damit at tila galit. Hoy, anong ginagawa mo rito? Tanong niya, sabay tingin sa kahon na hawak ko. Nanlamig ang buo kong katawan. Hindi ko alam kung paano sasagot. Nangangalakal lang po. Sagot ko, pilit na itinatago ang kaba. Ngunit hindi siya umalis. Lalo siyang lumapit. At napansin kong may sugat ang kanyang kamay. Akin yan, sabi niya. Sabay turo sa kahon. Ibalik mo yan. Halos hindi ako makahinga. Akin ba talaga ito? Sa kanya ba?
Paano kung hindi niya ito ginagamit ng tama at mas kailangan namin ito? Sa isang iglap, narinig ko ang sigaw ng isa pang lalaki mula sa likuran. Hindi sa kanya yan. Magnanakaw yan. Napalingon ako at nakita kong may isa pang lalaki na papalapit, mas matanda, at may hawak na baston. Ang dalawang lalaki ay nagsimulang magtalo habang nakatingin sa kahon. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Tumakbo ba ako? Ibigay ko ba ang pera? Ang buong sitwasyon ay parang eksena sa pelikula. Pero ako ang nasa gitna. Habang nagtatalo ang dalawa, isang bagay ang napansin ko. Ang maliit na papel na nakasilid sa kahon. Kinuha ko ito nang hindi nila namamalayan. Nakasulat dito ang pangalan ng isang tao, pati na ang address. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nito, pero tila may koneksyon ito sa kahon. Sa kabila ng takot, nagdesisyon akong umalis, hawak ang papel at ang kahon. Tumakbo ako ng mabilis, habang naririnig ang sigaw ng mga lalaki sa likod. Pagdating ko sa bahay, hingal na hingal ako. Pinagmasdan ko ang kahon at ang papel. Isa lang ang sigurado ko. Ang laman nito ay sapat para sa pangarap ni Luis. Pero sa likod ng lahat ng ito, may bumabagabag sa akin. Sino ang may-ari ng pera? Ano ang koneksyon ng papel sa kahon? At paano kung may naghahanap nito? Habang iniisip ko ang mga sagot, biglang may kumatok sa pinto. Malakas ang katok, tila may galit. Nanginginig ang kamay ko habang binuksan ang pinto. Sa labas, may dalawang pulis na nakatingin sa akin. Ma'am, may hinahanap kaming bagay na mahalaga. May alam ba kayo tungkol dito? Napalunok ako. Sa wakas, dumating na ang sandaling pinangangambahan ko. Sa mga nakalipas na taon, tila naging bahagi na ng buhay ko ang umagahan na puno ng pagod. Ngunit puno rin ng pag-asa. Bilang isang basurera, hindi madali ang bawat araw. Nariyan ang init ng araw na tumatama sa balat ko, ang mabahong amoy mula sa mga basura, at ang walang tigil na pagod na halos hindi na mawala. Pero sa kabila ng lahat ng ito, palaging nasa isip ko ang dahilan kung bakit ko ginagawa ang lahat ng ito. Ang aking anak na si Andres. Si Andres ang aking inspirasyon. Mula nang siya ay bata pa lamang, palagi kong sinasabi sa kanya na mag-aral siyang mabuti. Anak, walang imposible. Basta't magsikap ka, makakamtan mo ang pangarap mo. Ang palagi kong paalala. Nakita ko kung paano siya nag-aral ng mabuti, kung paano niya pinagbubuti ang bawat asignatura, at kung paano siya nagkakamit ng mga medalya taon-taon. Sa tuwing uuwi siya galing paaralan, dala niya ang mga kwento ng kanyang mga natutunan sa klase. At sa tuwing siya'y nakangiti, tila lahat ng pagod ay naglalaho. Ngunit sa kabila ng kanyang sipag, alam kong malaking hamon ang pagpasok sa kolehiyo, lalo na sa kurso niyang medisina. Alam kong hindi ito biro. Malaking halaga ang kakailanganin para sa kanyang pag-aaral, at sa kabila ng aking maliit na kita sa pangangalakal, wala akong balak na sumuko. Pinangako ko sa sarili ko na gagawin ko ang lahat para makamtan ni Andres ang pangarap niyang maging doktor. Isang araw, habang naglalakad ako sa tabi ng mga tambak na basura, napansin kong may lumang radyo na nakatambak. Kinuha ko ito at nilinis. Hindi ko alam kung bakit, pero may kakaibang damdaming bumalot sa akin nang makita ko ito. Parang may mensaheng gustong iparating ang lumang radyo sa akin. Dala ang radyo, umuwi ako at agad ko itong sinubukang buksan. Sa aking pagtataka, gumagana pa ito. Nagkataon namang may programa sa radyo tungkol sa mga oportunidad sa scholarship para sa mga estudyante. Habang nakikinig, tila bumilis ang tibok ng puso ko. Parang sinasabi ng radyo na ito na ang pagkakataong hinihintay ko para kay Andres. Agad kong sinulat ang mga detalye ng programa. Hindi ko pinabayaan ang anumang pagkakataon na makuha ang impormasyong makakatulong sa amin.
Pag-uwi ni Andres, agad kong ibinahagi sa kanya ang natutunan ko mula sa radyo. Kitang-kita ko ang pagkislap ng kanyang mga mata. Nanay, ito na kaya ang sagot sa mga dasal natin? Tanong ni Andres na puno ng pag-asa. Anak, umaasa ako. Ngunit tandaan mo, hindi ito magiging madali. Kailangan nating gawin ang lahat ng makakaya natin. Isipin mo na ito na ang simula ng katuparan ng pangarap mo. Nasagot ko habang hinahawakan ang kanyang mga kamay. Nagsimula kaming maghanda ng mga kailangang dokumento para sa aplikasyon sa scholarship. Sa bawat hakbang, kasama ko si Andres. Pinapakita ko sa kanya ang halaga ng sipag at tiyaga. Hindi ko inisip na magiging madali ito, ngunit sa bawat araw na lumilipas, mas nararamdaman ko ang pag-asa. Umabot ang mga linggo ng paghihintay at isang araw dumating ang liham na matagal na naming inaasahan. Bago pa man buksan ni Andres ang sobre, nakita ko ang kaba at excitement sa kanyang mukha. Nanay, ito na ang hinihintay natin, sabi niya habang dahan-dahang binubuksan ang sulat. Nang mabasa ang laman, hindi ko alam kung ano ang mararamdaman. Sinabi ng liham na hindi siya natanggap sa scholarship program. Parang may pumunit sa puso ko. Nakita ko ang lungkot sa mga mata ni Andres at ramdam ko ang pagkabigo niya. Ngunit bago pa man bumagsak ang luha sa kanyang pisngi, may kakaibang determinasyon ang bumalot sa akin. Hindi pa ito ang katapusan, anak. May ibang paraan pa. Hindi tayo susuko, sabi ko sa kanya. Puno ng pag-asa sa kabila ng pagkabigo. Ramdam ko ang kanyang kahinaan, ngunit ako ang naging sandigan niya. Sa gitna ng aming pag-uusap, biglang nagpatugtog ang radyo. Isang kakaibang awitin na hindi ko pa naririnig. Ang mga liriko nito ay nagsalita ng pag-asa, ng patuloy na pagsubok sa kabila ng mga hadlang. Parang may mensaheng gustong iparating ang awitin sa amin. Napatingin si Andres sa akin at sa mga sandaling iyon, alam ko na may susunod na kabanata pa ang kwento ng aming buhay. At sa likod ng pagod, sa likod ng hirap, sa likod ng mga basurang aking kinakalakal, alam ko na hindi namin hahayaang maging hadlang ang isang pagkabigo. Ngunit hindi ko alam na sa susunod na kabanata, isang hindi inaasahang tao ang darating sa aming buhay. Isang taong magbibigay liwanag sa aming landas. Sino kaya ang taong ito? Ano ang dala niyang pag-asa para sa amin? Hindi madaling maging nanay na nangangalakal. Araw-araw, binubuno ko ang init ng araw, ang bigat ng kariton, at ang amoy ng basurang tila hindi na maalis sa aking balat. Pero kung tatanungin kung sulit ba ang lahat ng hirap, lagi kong sagot ay oo. Para sa anak kong si Elisa, lahat ay kaya kong gawin. Lahat ay kaya kong isakripisyo. Nasa 3 taon na siya sa kolehiyo at tuwing makikita ko siyang nag-aaral, ang puso ko'y parang sumasabog sa tuwa. Hindi ko akalaing darating ang panahon na ang anak ko, na halos hindi ko maibili ng sapatos noong bata pa siya, ay maglalakad sa mga pasilyo ng unibersidad na may pangarap na maging doktora. Pero araw na ito, may kakaibang bigat sa dibdib ko. Hindi ko alam kung bakit. Siguro'y dahil sa tumataas na matrikula ni Eliza o dahil sa balitang tatanggalin na ang mga mangangalakal sa lugar namin dahil daw sa bagong proyekto ng gobyerno. Ang kariton ko, na siyang pinagmumulan ng lahat ng pangtustos namin, para sa pagkain, para sa renta, para sa mga libro ni Eliza, ay tila nasa bingit na ng pagkawala. Habang hinihila ko ang kariton sa kalsada, napansin ko ang isang lumang dyaryo na nakatapon sa tabi ng basurahan. Ang headline, Pangunahing Ospital sa Maynila, naghahanap ng mga scholar. Napangiti ako. Scholar. Hindi ko alam kung posible para kay Eliza, pero alam kong matalino siya. Kung sakaling mapili siya, malaking ginhawa iyon sa amin. Pag-uwi ko, agad kong isinangguni iyon sa kanya. Nakita ko ang pagningning ng mga mata niya.
Nanay, susubukan ko. Ang pangarap kong maging doktor. Mas malapit na kung sakaling mapili ako. Tinulungan ko siyang maghanda sa aplikasyon. Ang dami niyang kailangang isulat. Ang dami niyang kailangang ihanda. Kahit pagod ako sa pangangalakal, hindi ako tumigil sa pagtulong sa kanya. Binenta ko pa ang ilang lumang kagamitan namin para makabili siya ng bagong sapatos. Kailangan mong magmukhang propesyonal, anak. Sabi ko habang pinipilit kong ikubli ang kaba ko. Dumating ang araw ng pagsusulit. Sinamahan ko siya papunta sa ospital. Habang naghihintay ako sa labas, hindi ko mapigilang magdasal. Diyos ko, bigyan niyo po siya ng pagkakataon. Hindi ko alam kung paano ko pa siya matutustusan kung hindi siya mapipili. Paglabas niya, ngumiti siya sa akin. Nanay, nagawa ko ang lahat. Hindi ko alam kung sapat, pero nagawa ko ang lahat. Sa mga sumunod na linggo, halos hindi ako mapakali. Araw-araw, naghihintay kami ng balita. Ngunit sa kabila ng pag-aalala ko, hindi ko pinabayaan ang trabaho ko. Alam kong kahit may posibilidad na magtagumpay si Eliza, kailangan ko pa rin siyang suportahan hanggang sa dulo. Isang umaga, habang naghahalongkat ako sa basurahan, bigla akong nakakita ng lumang bag na may laman. Nang buklatin ko, nanlaki ang mga mata ko. Mga papel, at sa ilalim ng mga papel, may makapal na bungkos ng pera. Literal na napahinto ang mundo ko. Hindi ko alam ang gagawin. Sino ang nagmamay-ari nito? Dapat ko bang kunin? Dapat ko bang isauli? Pero ang isang bahagi ng isip ko, iniisip na ito na marahil ang sagot sa mga problema namin. Isang himala. Habang nanginginig ang mga kamay ko, bigla kong naalala si Eliza. Hindi niya magugustuhan kung gagawin ko ang mali. Hindi ko rin kayang mabuhay sa kasalanan. Kaya tumakbo ako papunta sa pinakamalapit na barangay hall para isauli ang bag. Pagdating ko, nakita ko ang isang matandang lalaki na umiiyak. Naipon ko ang perang iyon para sa operasyon ng asawa ko. Nawawala ito kahapon. Akala ko hindi ko na siya maililigtas. Hindi ko napigilang mapaluha. Ang pera, bagamat magagamit ko para kay Eliza, ay mas mahalaga para sa isang buhay. Niyakap ko ang lalaki at iniabot ang bag. Hindi ko ginawang sabihin na ako ang nakakita. Para saan pa? Ang mahalaga, nailigtas ang pera niya. Pag-uwi ko, sinabi ko kay Eliza ang nangyari. Hindi siya nagsalita. Pero niyakap niya ako ng mahigpit. Lumipas ang mga araw at dumating ang tawag mula sa ospital. Tumawag si Eliza habang nasa kalsada ako, hinihila ang kariton. Nanay, may balita na. Tumigil ako sa paglalakad. Ano, anak? Nanay, hindi ako napili. Parang may bumagsak sa puso ko. Hindi ko alam kung paano ako nakatayo pa. Pero bago pa man ako makapag-react, may sinabi siyang ikinagulat ko. Pero may isa pang tawag, nanay. Gusto nilang makipagkita sa'yo. Sabi nila, may espesyal na alok para sa akin. Pero kailangan ko raw malaman kung ano ang ginawa mo kamakailan. Napahinto ako. Ano ang ibig mong sabihin, anak? Nanay, hindi ko alam. Pero sabi nila, tungkol daw sa isang bag na nawala at naibalik. May koneksyon daw iyon sa ospital. At doon ko napagtanto, ang bag na isinauli ko ay may mas malalim na kahulugan kaysa sa inaakala ko. Ngayon, sa harap ng malaking ospital, kung saan unang pumasok si Ana bilang residente, narito ako, ang nanay na nangangalakal, na tila hindi makapaniwala sa bilis ng mga pangyayari. Sa bawat hakbang ko, ramdam ko ang bigat ng mga taon ng paghihirap. Ngunit kasabay nito ay ang magaan na pakiramdam ng tagumpay. Sino ang mag-aakalang ang isang babaeng basurera ay makakahanap ng daan sa ganitong kalagayan? Naaalala ko pa ang mga araw na kumakayod ako sa tambakan ng basura. Ang init ng araw ay walang patawad, ngunit hindi iyon naging hadlang para sa akin. Sa bawat bote at karton na aking napulot, ni hindi ko inisip ang pagod. Ang tanging nasa isip ko
ay ang kinabukasan ni Ana. Ang kanyang pangarap na maging doktor ay tila isang ilaw sa madilim na daan na aking tinatahak. Nang makilala ko si Mang Tonyo, isang kapwa mangangalakal, nagkaroon ako ng kaunting pag-asa. Siya ang nagturo sa akin ng mga pasikot-sikot sa pangangalakal ng basura. Sa kanya ko natutunan kung paano mas mapapakinabangan ang bawat piraso ng kalakal. Sa tulong niya, unti-unti kong naipon ang sapat para sa uniporme, libro, at matrikula ni Ana. Hindi ko malilimutan ang ngiti sa kanyang mukha nang una siyang pumasok sa kolehiyo. Sa kanyang pagtatapos, hindi ko mapigilang maiyak. Hindi ko maipaliwanag ang saya na nararamdaman ko habang tinatawag ang pangalan ni Ana at iniaabot sa kanya ang diploma. Isang patunay na ang lahat ng pagsasakripisyo ay may kapalit na tamis. Ngunit hindi doon nagtatapos ang aming kwento. Sa mga unang buwan ng kanyang residency, madalas akong tumatambay sa labas ng ospital. Hindi ko alam kung bakit, ngunit parang may hinahanap akong kasagutan sa mga tanong na hindi ko mabigyan ng pangalan. Hanggang isang araw, habang nag-aabang ako sa labas, lumapit sa akin si Mang Tonyo. May dala siyang isang makapal na sobre. Para sa'yo ito, Aling Maria, anya, habang inaabot ang sobre. Naguluhan ako. Hindi ko alam kung ano ang laman, ngunit may kaba sa aking dibdib habang binubuksan ko ito. Sa loob ng sobre, maraming dokumento. Mga papeles na hindi ko akalaing makikita ko. Mga kontrata tungkol sa lupa na matagal ko nang inaasam. Hindi ko alam kung paano ko ito makakamtan, ngunit narito, nasa kamay ko na. Nangako si Ana na ipapamana niya ito sa'yo. Dugtong ni Mang Tonyo. Tinulungan ka niya kahit hindi mo alam. Hindi ko maintindihan ang naramdaman ko. Paano nangyari ito? Habang nag-iisip ako, dumating si Ana. Ang kanyang ngiti ay tila isang sikat ng araw na sumasalubong sa akin. Nanay, oras na para sa'yo. Hindi lang ito para sa akin, sabi niya. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, niyakap ko ang anak ko. Sa kanyang mata, nakita ko ang pag-asa hindi lang para sa kanya, kundi para sa akin. Pero hindi ko napansin ang isang piraso ng papel na nahulog mula sa sobre. Nang pulutin ko ito, bumungad sa akin ang isang lihim na nakatago sa mahabang panahon. Isang liham mula sa isang tao na hindi ko inaasahan. Si Mang Tonyo. Aling Maria, hindi mo alam? Ngunit ang iyong asawa ay hindi namatay sa aksidente. Siya ay nandito, sa ospital na ito, at matagal nang hinahanap ka. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Paano ito nangyari? Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Tumitig ako kay Ana, na tila walang kaalam-alam sa lihim na ito. Ang mga mata niya ay puno ng pag-asa, ngunit sa loob ko, may bumabalot na kaba at pag-aalinlangan. Ano ang dapat kong gawin? Sa kabila ng tagumpay na aming natamo, narito ang isang katotohanan na bumabalik mula sa nakaraan. Sa puntong ito, hindi ko alam kung paano haharapin ang bagong pagsubok na ito. Ngunit ang alam ko lang, sa bawat hakbang na aking gagawin, kasama ko si Ana, ang aking anak na naging doktor, at ang aking lakas sa gitna ng kawalan. Ako'y nakatayo sa harap ng pinto ng aming munting bahay. Pinagmamasdan ang mga nagkalat na lumang dyaryo at plastik na bote na aking nakolekta sa maghapong ito. Hindi ko maiwasang mapangiti habang iniisip ang darating na araw. Ang pagod na aking nararamdaman ay tila nawawala tuwing naiisip ko si Maria, ang aking pinakamamahal na anak, na ngayon ay nasa 2 taon na ng kanyang pag-aaral sa medisina. Ang bawat hakbang na aking tinatahak, ang bawat sako ng basura na aking pinipilit na punuin ay para sa kanya. Mula pa noon, alam kong may kakaibang talino at dedikasyon si Maria. Kahit na kami salat sa buhay, hindi niya hinayaang ito'y maging hadlang sa kanyang mga pangarap. At para sa akin, ang makita siyang umaakyat
patungo sa kanyang tagumpay ay sapat na upang magpatuloy ako sa aking ginagawa. Isang gabi, habang ako'y nag-aayos ng mga kalakal na ipagbibili sa umaga, nakatanggap ako ng tawag mula kay Maria. Nanay, may magandang balita ako. Masigla niyang bungad. Ang kanyang tinig ay nagbigay ng init sa aking puso. Kahit pa ang malamig na hangin ng Disyembre ay humahampas sa aking balat. Nanalo po ako sa isang paligsahan sa aming unibersidad. Magiging isa akong scholar sa susunod na taon. Ang balita ay tila isang regalo mula sa langit. Sa kabila ng hirap ng buhay, naroon ang biyaya na hindi ko inaasahan. Ang kanyang pagkatuto ay hindi lamang bunga ng kanyang pagsisikap, kundi ng mga sakripisyo at panalangin na aking inihandog sa kanya. Maria, ang galing mo. Alam mo bang napakasaya ko? Tugon ko, habang pinipigil ang pagpatak ng luha sa aking mga mata. Ngunit sa kabila ng tuwa, may nararamdaman akong kaba. Minsan, ang mga ganitong tagumpay ay may kasamang hamon. Nang ibaba ko ang telepono, napansin ko ang isang piraso ng papel na nakatago sa ilalim ng mga kalakal. Isang liham mula sa bangko na nagsasaad ng overdue payment para sa lupaing aming tinitirhan. Ang kaba ay tuluyan ng bumalot sa aking puso. Kung hindi mababayaran ang utang, maaaring mawala ang aming tahanan. Ang aming bahay, kahit na munti, ay ang sentro ng aming mga pangarap. Paano ko ito ipapaliwanag kay Maria? Paano ko siya sasabihing, sa kabila ng kanyang tagumpay, maaaring magiba ang aming mundo? Kinaumagahan, nagpunta ako sa bayan, sa pag-asang makakahanap ng paraan upang masolusyonan ang problema. Dumating ako sa isang maliit na kainan kung saan madalas akong magbenta ng mga plastik na bote. Doon ay naroon si Mang Tonyo, ang may-ari, na palaging may ngiti sa kanyang mukha tuwing ako'y naroon. "Kumusta, Aling Rosa? Mukhang marami kang dala ngayon, ah," bati niya. Habang nag-uusap kami, hindi ko maiwasang ikwento ang aking kinakaharap na suliranin. Nagulat ako sa kanyang tugon. "Aling Rosa, alam mo matagal ka nang tumutulong sa akin. Kung gusto mo, maaari kitang tulungan sa problema mo. Baka may kilala akong makakatulong sa utang mo." Ang kanyang alok ay tila isang sinag ng pag-asa. Ngunit alam kong hindi maaaring basta-basta umasa sa ibang tao. "Salamat, Mang Tonyo. Babalik ako bukas. Kailangan ko munang pag-isipan ang lahat." Wika ko habang ako'y nagmamadaling umalis. Sa pag-uwi ko, hindi ko maiwasang mag-isip ng mga maaaring mangyari. Kung hindi ko agad masosolusyonan ang utang, paano ang kinabukasan ni Maria? Paano ang kanyang pangarap na maging doktor? Pagdating sa bahay, naupo ako sa harapan ng aming lumang mesa. Nagdarasal na sanay magkaroon ng sagot ang aking mga tanong. Sa gitna ng pag-iisip, narinig ko ang pagkatok sa pinto. Nang buksan ko ito, naroon si Maria. Nakangiti. "Nanay, napagdesisyunan kong umuwi muna at magbakasyon. Gusto ko pong makatulong sa inyo." Ang kanyang presensya ay nagbigay ng kaluwagan sa aking damdamin. Ngunit sa likod ng ngiti, hindi ko maiwasang magtaka. Bakit kaya siya umuwi nang hindi inaasahan? Ano kaya ang tunay na dahilan ng kanyang pag-uwi? Sa gabing iyon, habang kami nag-uusap, napansin kong may kakaiba sa kanyang mga mata. Parang may itinatago siyang lihim na hindi niya kayang ibahagi. At sa kabila ng aking pag-aalala, may nararamdaman akong kakaibang kaba na ang kanyang pag-uwi ay may dala pang mas malalim na balita. Ito ang simula ng isang bagong kabanata sa aming buhay. At sa kabila ng lahat, alam kong kami lalaban. Magkasama. Ngunit ang tanong, ano ang kanyang lihim? At paano ito makakaapekto sa aming paglalakbay patungo sa kanyang pangarap? Sa kabila ng maulang hapon, patuloy akong naglakad sa makipot. Nadaan patungo sa tambakan. Ang mga patak ng ulan ay parang musika na tinutugtog sa kabiguan at pag-asa.
Sabi nga nila, ang buhay ay parang ulan. Minsan malakas, minsan naman ay banayad lang. Ngunit sa bawat patak, may kasamang biyaya. Habang binabaybay ko ang pamilyar na daan, hindi ko maiwasang bumalik sa mga alaala ng unang araw kong nangangalakal. Ang mga plastik at karton na aking kinakalakal ay nagsilbing tulay upang maitawid ko si Lino sa kanyang pag-aaral. Sa bawat pisong aking naiipon, alam kong isang hakbang ito patungo sa kanyang pangarap. Ngunit sa araw na ito, may kakaibang kaba sa aking dibdib. Nakatanggap ako ng tawag mula kay Lino kaninang umaga. Halos hindi ko naintindihan ang kanyang mga salita sa telepono dahil sa halo-halong emosyon. Ang tanging nasabi niya ay kailangan kong makarating sa ospital kung saan siya nagtatrabaho. Hindi ko alam kung anong nangyari, pero naramdaman kong may mahalagang balita siyang ibabahagi. Sa bawat hakbang ko, naalala ko kung paano kami nagsimula ni Lino. Ang kanyang mga ngiti tuwing nakakakuha kami ng sapat na kalakal para sa linggo. Ang kanyang dedikasyon sa pag-aaral kahit na madalas nakulang kami sa pera. Ang mga gabing nagsusulat siya ng mga lecture notes sa ilalim ng liwanag ng kandila habang ako naman ay nag-aayos ng mga kalakal na ibebenta kinabukasan. Nang dumating ako sa ospital, agad akong nagtungo sa front desk at sinabi ang pangalan ni Lino. Hindi ko na kailangang maghintay ng matagal dahil agad akong ipinakita sa isang conference room. Pagpasok ko, nakita ko si Lino na nakaupo, mukhang pagod ngunit determinado. Sa kanyang harapan ay may mga dokumento at agad ko namang napansin ang mga pamilyar na logo. Ma, salamat sa pagpunta. Bungad niya habang lumalapit ako. Hindi ko alam kung bakit, pero may kung anong kirot sa kanyang boses. Ano ba ang nangyari, anak? Bakit mo ako pinapunta rito? Tanong ko, pilit na tinatago ang aking kaba. Ma, may oportunidad na dumating sa akin. Isang malaking proyekto na magbibigay daan sa mas maraming tao na matulungan ko. Ngunit kailangan kong magdesisyon ng mabilis. Ang proyekto ay sa ibang bansa. Ma, kailangan ko ng iyong payo. Paliwanag niya. Natigilan ako. Sa kabila ng tagumpay ni Lino, naisip ko kung paano kami magpapatuloy kapag siya'y umalis. Ang proyekto ay isang malaking hakbang sa kanyang karera. Ngunit ang ideya na malayo siya sa akin ay hindi ko matanggap. Anak, alam mo kung gaano kita kamahal at kung gaano ako kasaya sa iyong mga tagumpay. Pero, paano kung hindi na kita makakasama sa mga susunod na taon? Tanong ko, hindi ko mapigilang mangilid ang luha. Tumayo si Lino, nilapitan ako, at hinawakan ang aking mga kamay. Ma, alam ko ito'y mahirap, pero ang proyektong ito ay hindi lang para sa akin. Para ito sa lahat ng mga taong nangangailangan ng tulong. At isa ka sa mga inspirasyon ko para gawin ito. Sa kanyang mga salita, naisip ko ang mga sakripisyong ginawa ko para sa kanya. Kung paano ko piniling mangalakal kaysa sumuko. Ang bawat hirap na tiniis ko ay para sa kanyang kinabukasan. Ngayon, heto siya. May pagkakataong makatulong sa mas marami pang tao. Ngunit handa ba akong bitawan siya? Sa isang iglap, pumasok ang isang doktor sa conference room. Mukhang nagmamadali. Dr. Lino, kailangan ka na sa emergency room. May critical case na kailangan mo. Agad siyang tumayo, tumingin sa akin, at ngumiti. Ma, ito ang buhay na pinili ko dahil sa'yo. Kahit saan man ako mapunta, ikaw ang dahilan kung bakit ko ito ginagawa. Habang papaalis siya, naiwan ako sa silid na puno ng mga dokumento at pangarap. Ang desisyon ay nasa kanya, ngunit ang suporta ay nasa akin. Ngunit may isang tanong na patuloy na bumabagabag sa akin. Sa kanyang pag-alis, paano ko haharapin ang mundo na hindi ko na siya kasama? Hinawakan ko ang isang papel na may mga detalye ng proyekto.
Ito ang simula ng isang bagong yugto para sa kanya. Ngunit para sa akin, ito ang simula ng isang kwento na hindi ko alam kung paano magtatapos. Sa mga susunod na araw, kailangan kong magdesisyon. Handa ba akong bitawan ang anak ko para sa mas malaking layunin? Habang iniisip ko ito, naririnig ko ang mga patak ng ulan na tila sumasabay sa tibok ng aking puso. Isang misteryo na naghihintay ng kasagutan. Hindi ko alam kung paano ko pa naitatayo ang sarili kong katawan tuwing magtatapos ang araw. Ang mga kalyo sa aking mga palad ay tila naging bahagi na ng pagkatao ko. Palatandaan ng mga taon ng pagsusumikap para sa pangarap ng anak ko. Pero sa kabila ng pagod, lagi kong iniisip ang magiging kinabukasan ni Eliza. Siya ang dahilan kung bakit ako nakakahanap ng lakas kahit patila imposible na. Ngayon, nasa huling taon na siya sa med school. Napakalapit na niya sa pangarap na maging doktor at napakalapit na rin ng katuparan ng pangarap ko para sa kanyang buhay. Hindi na niya kailangang magtanim ng hiya o magpakaalipin sa kahirapan tulad ng ginawa ko. Ilang linggo na lang at sisilip na ang araw para sa amin. Ngunit sa kabila ng tagumpay, may kakaibang bumabagabag sa akin nitong mga nakaraang araw. Hindi ko mawari kung bakit parang malayo ang loob ni Eliza sa akin. Hindi niya na ako madalas tawagan, hindi tulad ng dati. Kahit nung nag-aaral siya sa ibang lungsod, palagi siyang tumatawag tuwing gabi upang magkumustahan kami. Pero ngayon, tila may harang sa pagitan naming mag-ina. Hindi ko alam kung dahil ba sa sobrang abala niya sa pag-aaral o dahil may hindi siya sinasabi sa akin. Kanina, habang naglalakad ako pauwi mula sa pamumulot ng karton at bote, napansin ko ang isang piraso ng papel na nakalaglag sa bag ni Eliza. Hindi ko sana bubuksan, pero parang may kutob akong kailangang malaman ko kung ano yon. Sa papel na iyon nakasulat ang isang address at oras, isang lugar na hindi ko kailanman narinig. Ang nakapagtataka, ang oras na nakasaad ay kasabay ng araw ng kanyang graduation. Bakit siya pupunta sa lugar na yon sa halip na makasama ako sa pinakamahalagang araw ng kanyang buhay? Hindi ko mapigilang laruin ang posibilidad sa isip ko. Baka naman bahagi ito ng selebrasyon nila sa paaralan. Pero bakit hindi niya sinabi sa akin? Nasanay na ako na palaging bukas si Eliza sa akin. Hindi kami mayaman, pero ang tiwala namin sa isa't isa ang nagtatag-uyod sa aming mag-ina. Kaya bakit nagtatago siya ng ganito? Pumasok ako sa maliit naming bahay na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy. Sa mesa nakalatag ang mga libro ni Eliza, pati na rin ang ilang piraso ng papel na may mga sulat kamay niyang lecture. Tiningnan ko ang isang papel na may listahan ng mga gastusin niya para sa huling semester. Napansin ko ang isang malaking halaga na tila hindi ko alam kung saan ginugol. Pinagpawisan ako. Halos lahat ng kinikita ko ay itinutustos ko sa kanyang pag-aaral, kaya alam ko ang bawat sentimo kung saan napupunta. Pero ang halagang iyon, hindi ko matandaan na binanggit niya iyon sa akin. Hinayaan ko na lang muna ang lahat. Ayoko siyang kumprontahin nang hindi ko alam ang buong kwento. Pinalipas ko ang magdamag ng may bigat sa dibdib habang iniisip kung ano ang dapat kong gawin. Kinabukasan, nagdesisyon akong sundan siya nang hindi niya nalalaman. Alam kong hindi tama ang mag-espiya sa sariling anak, pero hindi ko maalis ang pag-aalala ko. Nakita ko siyang umaalis ng bahay, ng maaga, suot ang paborito niyang bestida. Mukhang masaya siya, pero may bahagyang lungkot sa kanyang mga mata na hindi ko maipaliwanag. Sumakay siya sa jeep na papunta sa direksyong hindi niya karaniwang tinatahak. Sinundan ko siya mula sa malayo, naglakad ako ng may kalmadong hakbang upang hindi niya ako mapansin. Ang lugar na pinuntahan niya
ay ang address na nasa papel. Isang lumang gusali na tila abandonado na. Pumasok siya sa gusali. Mula sa labas, palihim kong sinilip ang loob. Nakita ko ang isang grupo ng mga tao. Hindi mga doktor, hindi mga estudyante. Mukhang mga taong may seryosong pinag-uusapan. Napansin ko ang isang lalaking nakasuot ng maruming jacket na hawak ang isang envelope. Ibinigay niya iyon kay Eliza at kitang-kita ko ang kanyang panginginig habang tinanggap niya ang laman ng envelope. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Ano ang ginagawa niya rito? Sino ang mga taong ito? Hindi ko na mapigilan ang sarili kong magtanong. Lumapit ako, hindi ininda ang takot. Sa bawat hakbang, pakiramdam ko'y nawawala ang hangin sa paligid. Pagbukas ng pinto, nagulat si Eliza. Nanlalaki ang mga mata niya habang tinitignan niya ako. "Nay, anong ginagawa niyo dito?" Ang tanong niya, halatang nagulat at kinabahan. Bago pa siya makapagsalita ulit, tumingin ako sa envelope na hawak niya. May nakasulat. Bayad sa kasunduan. Atan naip. Hindi ko alam ang ibig sabihin nito, pero ang bigat sa dibdib ko ay naging mas matindi. "Eliza, ano ang kasunduan na yan? Ano ang ginagawa mo rito?" Ang tanong ko, halos hindi ko na makontrol ang boses ko. Hindi siya sumagot. Nanatili siyang nakatungo. Tila iniisip kung ano ang sasabihin. Pero bago pa siya makapagpaliwanag, biglang may lalaking pumasok mula sa likod niya. Hawak ang isang folder. "Mas mabuti pang malaman na niya," sabi ng lalaki. "Hindi mo na maitatago ito, Eliza." At doon ko nalaman ang isang bagay na hindi ko kailanman inaasahan. Ang dahilan ng pagkawala ng malaking halaga sa listahan ng gastusin. Ang dahilan ng paglayo ng loob ng anak ko. Ang dahilan ng pagpunta niya sa lugar na ito. Ang pangarap niyang maging doktor, may kapalit. At ang kapalit na yon, tila hindi ko kayang tanggapin.